Sa dami ng maliliit na SUV ngayon sa kalsada, minsan parang lahat magkakamukha na. Parang family reunion tapos hindi mo kilala kung sino yung kamag-anak mo ron or sino yung pinsan mo. Pero may isang SUV na medyo kakaiba yung dating. Hindi siya mukhang hatchback, hindi rin siya mukhang malaking SUV. May pagka-sporty pero may pagka-rugged rin. This is the Suzuki Fronx Hybrid. At ngayon titingnan natin kung ito ba'y forma lang o may tunay na laman. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan. Like and subscribe sa Suplado Motors. O tara, simulan na natin to. Kung titingnan niyo yung Fronx, mapapansin mo kagad na iba yung proportions niya. May stand siya ng SUV pero mas sleek yung silhouette. Parang SUV na may konting pagka-sporty coupe. Parang SUV na nagji-gym. Sa harap, makikita mo kagad yung aggressive face ng Fronx. Meron siyang malaking front grille, LED daytime running lights, split type headlights at skid plate sa baba. Yung split headlight design actually makes the car look wider and more modern at yung skid plate. Parang kahit na ang pinaka off-road mo mag-parking sa mga bato-bato ng resort, mukhang ready pa rin siya. Sa Gedli naman, makikita nyo yung strong body lines ng kotse. Prominent shoulder lines, sculpted fenders, roof rails, 16-inch alloy wheels. So kahit na compact siya, may presence pa rin. Sa likod, meron siyang LED taillights, rear spoiler, shark fin antenna. So, kahit na maliit siya, hindi siya mukhang budget car. Tsaka baka magkalimutan tayo, ha? Manual tailgate. We have 304 liters of cargo space, kaya kasyang-kasya ang grocery, maleta, or kahit yung mga bag kong ganito. Oh, maluwag. Kasya ako. Hindi lang ako. Siguro kahit naman mga dalawang maliit na maleta, hindi pa nakatupi yung second row, ha? Paano kung nakasara na yung likod? Tingnan natin. Okay, wait. Uy, maluwag nga. Quick spec lang, ha? Ang length ng sasakyan na ito ay 3,995 mm. Ang width, 1,765 mm. Yung height, 1,550 mm. At ang wheelbase, 2,250 mm. Yung ground clearance, 170 mm. So, perfect siya for city driving. Hindi siya bulky, hindi rin intimidating i-park. The available colors include Snow White Pearl, Magma Gray Metallic, Ice Grayish Blue, Savannah Ivory. May two-tone variants pa with black roof. Mas sporty tingnan. Dito sa loob, refined look yung interior natin. Tapos meron tayong black and burgundy themed, nicely designed chairs, tsaka may soft touch material. Naku, hindi siya yung parang office chair na all black lang. Tapos, kasyang 5 tao. Sa tech department, meron tayong 9-inch infotainment touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Tapos, depende sa variant ng sasakyan mo, meron tong heads-up display, 360-degree camera, wireless charger, push start button, automatic climate control, and rear aircon vents. Yung 360-degree camera, malaking tulong yan sa parking, lalo na kung confident ka sa driving skills mo or sa parking skills mo, pero hindi ka confident sa pag-judge ng spasyo. Oh, andito ako sa second row. The headroom is okay and the legroom, maluwag. Pagdating naman sa safety, hindi rin tinipid ng Fronx. You get 6 airbags, ABS with EBD, electronic stability program, hill hold control. At ang magandang balita, the Suzuki Fronx received a 5-star ASEAN NCAP rating. So hindi lang siya stylish, safe rin siya. Sa higher variants, meron ding Suzuki safety support. Kasama rito ang dual sensing brake support, blind spot monitoring, active cruise control, lane keep assist, automatic high beam, rear cross traffic alert. So, para kang may extra pair of eyes sa kotse mo. Ngayon, usapang gas consumption. Dahil mild hybrid siya, mas efficient siya compared sa typical gasoline crossover. So, kung ayaw mong lagi kang umiyak sa gas station, magugustuhan nyo ito.
Ngayon, maraming nalilito sa hybrid. So, i-explain ko para mas madali. The Fronx uses a mild hybrid assist system. Hindi ito electric car. Hindi rin ito plug-in hybrid. Ganito lang niya kasimple. Yung gasoline engine ang main driver. Yung maliit na electric system, tumutulong lang kapag kailangan. Parang kaibigan mong tumutulak sa kotse kapag hirap itong umarangkada. Ang advantage ito, better fuel efficiency, smoother acceleration, lower fuel consumption in traffic. In other words, matipid. O tara, drive na tayo. Okay, we're driving the Suzuki Fronx right now. Magandang handling niya. Magaan yung steering wheel, very responsive. And I like the NVH kasi hindi ko naririnig yung ingay sa labas. Hindi siya matagtag, komportable ang sakay natin, no? Yung mga kasama kong si Jo Marie at si Zar, medyo parang tahimik lang at komportable sila. The brakes are very responsive, kaya kailangan magaan lang yung paa ninyo. Huwag nyo masyadong ididiin, kasi kailangan magaan lang talaga. So, sabi yung ride ko rito, tsaka yung pagdadrive ko, kunyari, pasahero ka, komportable siya, hindi siya matagtag. Ngayon, kung ikaw naman yung driver, feels like a premium car. Yun ang sa akin, Ito, a day in the life ko, nag-review ako ng sasakyan, mamaya pupunta ako sa Hobby Stadium for a stand-up comedy performance. May show ako mamaya. Triple headliner. Triple headliner. Ayan. Nabubulol pa ako. So, Team Suplado, ano tingin niyo dito sa Suzuki Fronx? Magandang kombinasyon nito ng style, practicality, technology, fuel efficiency, and safety. Hindi siya sports car, hindi rin siya malaking SUV. Pero as a daily driver na comfortable, efficient at safe, the Fronx makes a lot of sense. Ang tanong, magkano ba to? Price starts at 1,059,000 pesos for the Fronx GL80. The GLX Hybrid 80 is at 1,219,000 pesos. Yung GLX Hybrid 2-tone naman, 1,229,000 pesos. At ang SGX Hybrid 2-tone is at 1,299,000 pesos. So ayan, kung gusto niyo ng mga car reviews na may konting kasupladuhan, mag-subscribe na kayo sa Suplado Motors dahil ang target natin is 100,000 subscribers before the end of the year. Tandaan, we drive, you decide. I'm your host Stanley Chi, yung senpai ng Turbuhan. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!